Nahulikam ang pandurukot sa isang batang nangangaroling sa Sampaloc, Maynila. Balitang hatid ni Trisha Zafra, exclusive. Pasado alas 6 nitong Biyernes, nakuna ng CCTV ang tatlong batang ito na magkakasama sa Cristobal Street, Barangay 441, Sampaloc, Maynila. Kwento ni Lian, hindi niya tunay na pangalan, nangangaroling sila noon nang lapitan sila ng hindi nagpakilalang babae. Tinanong po kami ng babae. Anong sinabi sa inyo? Bata, anong ginagawa niya, nangangaroling po. Tapos, magkakapatid ba kayong tatlo? Hindi po. Magkakapit bahay lang po kami. Tapos, kayo sama ko kayo doon sa may malaking bahay. Sumama ang mga bata. Nakunan pa sila ng CCTV na tumawid sa panulukan ng Vicente Cruz at Sobriedad. Pagkatapos nito, inutusan daw sila ng babae na bumili ng ice cream sa convenience store. Sabi ng babae, boy, iwan ka muna sa akin dito. Silang dalawa muna. Tapos yun po, pagbalik na lang po namin, tunaw na po yung ice cream. Tapos yung pagbalik na po namin, wala na po si John Ren. Sa isang iglap, nawala ang kalaro nilang si John Ren Manzano, 6 na taong gulang. Sabi ng mga bata doon, bata, may hinahanap ba kayong bata na may kasamang matanda? Oo, bakit bata? Sinakay siya sa jeep. Nagdurusa ngayon ang pamilya ni John Ren na hindi na raw alam saan pahahanapin ang bata, lalo't may hika raw ito at mahina ang katawan. Palaisipan sa kanila bakit ito kinuha. Kaya panawagan ng ina sa kumuha sa kanyang anak. Mahal na mahal namin yan. Nakikiusap ako sa iyo. Lahat ginagawa ng mga kamag-anak ko para makita lang ang anak ko. Kung may puso ko, ibalik mo yung anak ko. Isang litrato ng babae ang kumakalat sa Facebook na di umano'y nahuli dahil sa pangunguha ng bata sa Sampaloc, Maynila. Isang kamag-anak ng biktima ang nagpakita nito kay Lian. Sabi ni Lian, ito raw ang babae na kumuha sa biktima. Siya po yung babaeng kumuha. Ayon sa mga naka-duty na pulis sa Station 4, wala silang natatandaang ganitong babaeng nahuli. Ayon kay Police Inspector Rogelio Hugyad, beberipikahin ng pulisya ang impormasyong ito sa kanilang follow-up investigation. Trisha Zafra, GMA News.